Alright, so welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, so ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video, no? Ayun. At okay na yung audio natin for hopefully, no? Ito nga, ginawa ko ng paraan yung audio. Medyo, ako sa isang audio na gamit ko nakaraan, yung mixer. Hindi ko gusto. Alright, ito nga, tayo nagbabalik ngayon sa usapin ng mga politika at mga viral videos, no, na sa social media na pinag-uusapan palagi, no? At ito nga yung bagong issue na naman na lumalabas, no? No? Ito nga kay Senator Robin Padilla na binabatikos ng mga troll na netizen daw. Yung mga troll na yan, no? Hindi na natigil yung mga troll na yan. Alam nyo, mga kababayan, ito po yan, mga kababayan. Yung mga troll na yan, yung mga, kumbaga sa yung mga troll na, pag yan, isinasagot nyo, may bayad yan. May bayad sila dyan. At lalo nyo silang pinanggigigilan, at nagre-react kayo, at sinishare nyo pa, tapos maglalagay kayo ng caption sa ibabaw, punto sa kanila yan. Kaya huwag nyo na upansinin yung mga troll na yan. Silipin nyo na lang po yung kung ano yung gamit na account. Tapos makikita nyo, ilan lang yung friends, ilan lang yung posts, hindi naman nakalak yung profile. O, diba? Yan yung mga troll. No? Master na po nila yan. Excuse. Master na po yan nila. Diba sabi nga ni Marcos diba? Mayroon siyang troll farm. At ngayon, hindi lang kay Marcos nangyayari. Pati sa mga dilawang tae. May mga troll farm na rin sila. Ano na nga pag-usapan nga natin about nga dito. Ito. Wait lang, asan na yun? Ito nga pag-usapan nga natin to. Ito yung kay Senator Robin Padilla na binasag yung yung tawag na ito, yung reporter. Ay! Basag pumapasok kayo ng alinganin kasi. Ayan, panoorin natin. Ito po. Ayan. Binabash ka din sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga pinabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa... Diba? Paano yung mga binabalita nyo sa amin? Halatado naman po kasi. Pagka kayo nagbabalita, diba dapat medyo fair. Diba? Misa kasi nagkakatalo sa caption. Diba? Iba yung caption, iba yung diba? Hindi ko naman sinasabing palagi or dito sa balitang to. May mga balita kasing ganun, diba? Nagkakamali. Nga naman perfect sila. Tao lang. Siya ako nagko-komento lang ho tayo. Diba? Pero yung sabi nga ni Senator Robin Padilla, paano sa binabalita nyo? Ha? Tuloy natin. daw i-post, pinamigay na yung... Para gayahin mo. Baka may pera ka, hindi pa bigay mo. Di ba? Pinost ni Senator Robin Padilla yung pagbibigay nyo ng pera. Nasinok pa ako. Tuloy natin. Padala mo doon. Anong problema? Yun, di ba? Yun yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Diba? Alam nyo kasi mga kababayan, hindi ko talaga maiwasan na pag-isipan ng ng mga supporter na di ba, na bias po talaga yung karamihan ng media ngayon. So, iba yung binabalita nila, di ba? May ginawa nga tayong video nakaraan, iba yung binabalita sa kabila, iba yung binabalita sa kabila. Sa kabila, wala akong binabanggit na network Sa kabila, positive kay Marcos. Sa kabila, yung totoong binabalita. Ha? Kaya kung manonood kayo mga kababayan ng balita, manood na lang po kayo sa News Blast. Diba? Kundi sa SMNI. Yan. Diba? Yan, patas magbalita yan SMNI. Diyan ako nanonood eto naman, panoorin natin. Ito nga yung nangyari doon. So, ito yung binalita ng News 5. Ito naman yung sa Billionaire News. Nabalot sa kontrobersya ang cash donation ni Senador Robin Padilla para sa mga pamilyang apektado ng sunog sa Bunggao, Tawi-Tawi. Pinuna kasi ng mga netizen kung bakit kailangan pang ipangalandakan daw ito sa social media. Narito ang agenda.
Tatanungin nyo bakit kailangan ipangalanda ka sa social media pag ang tao walang ginagawa, galit kayo. Diba? Binabatikos nyo nga si Lapid eh. Na walang ginagawa si Lapid, di ba? Pero ang daming batas na ipasa nun, di ba? Si Lapid. Tapos, pag si Robin Padilla, nagtatrabaho sa Senado, sasabihin niyo walang ginagawa. Ngayon may ginagawa sa Senado, di ba? Nakikita niyo yung mga speech niya, mga sinasabi niya sa Senado, di ba? Yung mga pananaw ni Senator Robin Padilla, galit din kayo. Ang ina, itong mga troll na to, tsaka yung mga pinklawan na lugalista, hindi mo malaman kung walang iba magaling sa kanila kundi yung puon nila. Natural, i-post niya yun. Kung yung mga vlogger nga, nagpo-post ng property phone eh. Diba? Diba? Nagpo-post ng property porn. Diba? Yung pagtulong-tulong kunwari. Oh. Diba yung, sino ba yun? Yung Master Sinker. Master Sinker. O, nagbigay ng 100,000. Tapos minawi. Ang binigay, 200. O. Tapos yung mga Pilipino, follow kagad. Heart kagad. Share kagad. O, diba? Ganyan kayo eh. Diba? Kasi lahat ng nakikita nyo sa social media, diba? Hindi ho yan totoo or scripted, kumbaga. Scripted or diba, for content lang. Tapos nung may nag-video na binawing 100,000, nagalit kayo. Diba? Although pangit naman po talaga yung ginagawa nung Master Sinker. Balik tayo dito sa issue ni Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla, diba, noon pa po yan, tumutulong na. Noon pa yan, hindi pa politiko. Nagbibigay na ng tulong yan sa Mindanao. Ewan ko sa mga, diba, yung mga bashers niya, tsaka yung mga troll na hindi natin malaman kung diba, kung anong gusto nila mangyari. Diba? Ewan ko pero para sa akin, pilit nila sinisiraan tong mama. Para ako, nung napanood ko yung video ni Mariel, sinabi ni Mariel dito kay Senator Robin Padilla, nag-aaral yan si Senator Robin Padilla at hindi yan basta-basta na akala nyo school bukol. Hindi ganun. Nag-aral ng criminology yung mama. So meron din nalalaman pagdating sa batas. At bukod nga dyan, ang dami rin niyang di ba? Tawag dito, advisor. Na magagaling na advisor. At sa bawat politiko po, kailangan ng advisor. Yun yung isa sa mga kaya nga nag-a-advise eh. Tignan nyo yung nangyari kay Marcos. Sino-sino yung mga advisor? Ano ba nagkanda leche-leche tayo? Tuloy natin to. Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang nasa 1,000 bahay sa baybaying bahagi ng Barangay Lamion, Bonggao, Tawi-Tawi noong February 3. Kaya bumuhos ang tulong sa daan-daang pamilya na nawala ng matitirhan. Isa sa nagpadala ng tulong si Senador Robin Padilla. Noong February 9, pinost niya sa kanyang FB page ang 7 bundle ng tig 1,000 piso at 4 na bundle ng tig 500 pesos na kung susumahin ay 1,000,000 piso. Sa kanyang caption, sinabi ni Senator Robin na gustuhin man niyang iabot ito ng personal sa mga nasunugan, hindi siya pinayagan ng pagkakataon. Kaya pinadala na lang sa kanyang consultant na si Engineer Kerwin Hamjani. Nakasaad din dito na sariling pera nila ng asawa niyang si Mariel para pantulong sa pagbangon ng mga nasunugan. Marami ang So nakita nyo mga kababayan, personal na pera ni Senator Robin Padilla at ni Mariel. Ni Mariel Rodriguez Padilla. Personal nilang pera yung pinamimigay nila. So hindi yan galing sa bulsa ng kahit sinong hindi kagaya ng ibang politiko na namimigay, di ba, pera ng taong bayan tapos pagbumuka nila nandun. Di ba? Pagbumuka nila nandun. So, pag sila mga ngalandakan ng ganun, yung mga, di ba, yung administrasyon, yung mga pinklawan, okay lang. Pero hindi siya galing sa bulsa nila. Pero ito, mga kababayan, galing sa personal nilang pera mag-asawa.
Muri sa pagdodonate ng senador ng pera nilang mag-asawa. Sabi ng ilan, maliit man ito ay malaking bagay na para sa mga nangangailangan sa Bungaw. Pero may ilan Totoo naman na naman yun. pinuna ang pagpo-post pa ng senador. Sa FB page ng Di Umano, question ng mga nag-comment kung bakit kailangan pang i-post ng senador ang picture ng pera na binigay. Bagay na tila kinapikon ng baguhang mambabatas. Binabash ka dun sa pinost mo daw na ano, Paano yung mga amount. binabalita nyo? Paano yung mga binabalita nyo? Tama naman. Sabi sa inyo eh. Hindi, yung pinost nyo daw po na ano, yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, yung... O para gayahin mo. Hindi para gayahin nyo, di ba? Tama naman para gayahin nyo. Kasi yung pera niya, personal na pera yung pinamimigay, hindi yung pera galing sa gobyerno. Di ba? Kasi nga, di ba, kung matatandaan ninyo, naglabas ang salin noon. Di ba, tinanong nga siya ng mga kapwa-artista niya. Sabi ng mga kapwa-artista, tinanong siya, Sen, bakit noon ang dami mong pera? Ngayon parang lumiit yung pera mo. Di ba? Kasi yung pera niya, binabahagi niya. Di ba? Sa mga taga Mindanao at sa mga nangangailangan na tao. Hindi lang sa mga taga Mindanao. Di ba? May dumaan na na tok-tok. Tuloy natin. O baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo dun. Ano problema? Ayon sa Chief of Staff ni Senador Padilla, kung aktibo pa raw sana sa showbiz ang mambabatas, ay di hamak na mas malaki pa siguro ang maibibigay niya. Ginawa raw ng senador ang pagpo-post sa social media para pamarisan ang pagtulong sa mga kababayan na nasunugan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatili Yun mga kababayan. So, grabe yung nangyari doon kasi 1,000 families yung 1,000 families, 1,000 kabahayan yung mga nasunog. Diba? So, hindi naman niya pwedeng pabayaan lang din yung mga kababayan na ron. Diba? Yung mga kababayan natin pala na kababayan natin. Kababayan nga natin lahat, diba? Hindi niya pwedeng pabayaan, lalo na mga kapatid niya. Mga kapatid natin sa Muslim, di ba? Mga kapatid natin Muslim. So, si Senator Robin Padilla, talagang matulungin niya na tao talaga simula noon pa. Kaya nga may, biruin niyo ha. Ito tingnan niyo. Sinong senador ang lumalapag pagdating sa Mindanao, tapos kakausapin yung mga yung mga, di ba, kagaya ng MILF, tapos yung Abu Sayyaf, meron pa bang ibang kumakausap? Di ba? Meron pa bang ibang kumakausap? Di ba wala? Kundi si Senator Robin Padilla, noon kinakausap yan ni Tatay Digong, ni PRRD. Ha? Bukod doon sa mga senador, wala na, kundi si Senator Robin Padilla lang talaga ang may lakas ng loob. Di ba? Kahit na, baka sabihin kasi nila, di kasi, kapwa Muslim niya yung mga yun eh. Hindi rin. Di ba? Kung ikaw artista ka, at kilalang personalidad ka na tao, tapos nakaposisyon ka pa sa gobyerno, malamang hindi mo gagawin yan. Pero si Senator Robin Padilla, buo ang loob. Napumunta nga ng West Philippines yan, nakasakay sa bangka eh. May ibang senador bang gumawa nun? Wala. Kundi si Senator Robin Padilla lang, di ba? Ay mama, pag sinabing ito, bilib ako kay Senator Robin Padilla, kahit saan pumunta, dala niya yagballs niya. Iba ba, ganun? Wala, sa social media lang matapang. Doon sa loob ng Senado. Ganun lang. Ha? Mas magagalit pa kayo sa China. Ina nyo. Ito pa yung yung isa na na kasagutan ni Senator Robin Padilla. Ayan. Basahin natin ha. Ito sabi ni Senator Robin Padilla. Ang mga bata ngayon, sad to say, you are weak. Noon panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Diba? Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Hindi, totoo yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, di ba? Kasi, ito nga mga kababayan, nung panahon na, kahit ako, matanda sa kanya si Senator Robin Padilla, for sure, di ba? Noong panahon namin, hindi uso yan. Talagang, ang mga bata noon, palaban. Diba? Talagang,
dadaan ka sa bagay na, alam mo yun, bullying, di ba? Nabubuli ka sa school. So, ikaw papalag ka ngayon. So, dumadaan din sa panahon na, alam mo yun, yung mga bagay na ang hirap din pagdaanan. Di ba? Yung, lalo na kung bata ka. Pero, kaya believe tayo sa mga ganitong generation natin. Di ba? Iba kasi yung generation nila. Ako, millennial tuloy. Hindi, batang 90s. Tarot. Hindi, nga di ba? Kumbaga sa di ba, kami, pinagdaanan namin yung ganung, kabataan. Hindi naman ako mayaman eh. Nabuli rin ako, di ba? Nung nabubuli ako, talagang pinapalagan ko, talagang ginagawa ko ng hindi pwedeng hindi papalag at hindi rin ako pwedeng hindi gaganti. Pag sinabihan akong gano'n, sapukin ko talaga. Ha? Yun yung bagay na, sinasabi ni Senator Robin Padilla na ang bata noon, yung mga kabataan noon, matitibay po talaga dibdib. Hindi uso talaga salitang, I'm depressed. Ito naman sagot ni Reneco. Ito matindi. Sumagot si Reneco. Sabi ni Reneco, bakit sisisihin ng kabataan sa problema ng nakagagawa ng gobyerno? Na di rin nila masolusyonan, at least lumalaban ang kabataan. My goodness. Anong pinaglalaban nyo? At sisisihin mo ang gobyerno. Oo, may pagkakamali ang gobyerno. Walang perpektong gobyerno. Ulitin natin, lalo na ngayon sa administrasyon na to. Pero nakakalimutan mo, Reneco, na taong gobyerno ka din. Nakakalimutan mo na sa gobyerno ka din. At ikaw ay sinasahuran ng tax na galing sa mamamayan. Diba, Reneco? Hindi ko alam kung anong utak meron to eh. Sasabihin niya na matibay daw yung lumalaban daw yung kabataan. Sabi niya, masolusyonan at least, lumalaban ng kabataan. Saan lumalaban? Sa rally. Di ba? Kasi magkakaiba ho ang buhay ng bawat kabataan ngayon. Meron nabubuhay na maayos yung pamumuhay, na nasa kanya ng lahat pero nade-depress pa din. Nagkakaroon pa rin ng problema sa pag-iisip. Pero yung mga taong kagaya namin na lumaki sa hirap at dumanas ng hirap, totoong palaban kami. Di ba? Kahit anong laban yan, di ba, buhay kalsada, mabuhay lang kami, makakain lang kami, ginagawa namin yun noon. Hanap buhay, naranasan namin mamuhay sa kalsada. Yun yung bagay na hindi nararanasan ng iba. Di ba? Kahit yung magdinis ka ng sasakyan, ng jeep, di ba? Tawag namin doon diskarte. Kaya hindi uso sa amin yung salitang depression. Sa inyo lang yun na mga anak mayaman. Di ba? Hindi naman natin nilalat pero dumadaan po talaga sa depression, pero nasa magulang din ho yan kung paano nyo papalakihin yung bata. At paano magdadali ng bata yung sitwasyon. At paano siya magiging matibay. Diba? Kasi wala akong magulang na gumagabay. Na eto, mali yan mo, eto, ganyan. Diba? Dapat mayroong magulang din na kumakausap sa kanyang mga anak. Yun yung bagay na yun. Ewan ko dito kay Reneco, sa bundok yata ito nakikipag-usap. Ay, nako. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, di ba? Kayo, mga nasa edad 40, pataas. O, sabihin na natin mga edad 30 pataas. Di ba? Yung mga kagaya natin na, alam naman natin na, yung tawag na diskarte. Di ba? Problema na susolusyonan. Kayang lagpasan. Ito nga, tingin ko sa Reneco, hindi makakatulog na walang kuryente to eh. Na walang aircon to eh. Oo! Diba? Tignan niya ha. Sinasabak nila rito, sinasabi niya rito mga kabataan, yung sinasabak nila sa rally, pero sila, asan sila? Kasi na natutulog.
Sige nga. Ha? Sa'yo lang. Alright, ito naman mga kababayan. Meron lang naman akong gustong sabihin, di ba? About nga dito sa nangyayari ngayon sa social media ko. Ako'y nalulungkot sa nangyayari na hindi naman natin inaasahan na ano. So, nandyan yung pagbaba ng, hindi naman tayo ganun ka-popular, di ba? Hindi rin tayo ganun kasikat. Hindi naman tayo tayo nagbibigay lang ng komento sa mga taong, di ba, naaayon sa balita. Nagbibigay lang tayo ng komento. Komento, video reaction, pero ganun pa man, talagang ganun ang buhay. Minsan, ang hirap. Di ba? Ang hirap po talaga. Aminin man nun natin sa hindi, ang hirap po talaga. So, nagsasabay-sabay yung problema, nandyan yung, di ba, yung, alam niyo na, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo ganun kakilala dito sa social media at hindi rin tayo ganun kumikita pa sa Facebook or sa YouTube or sa TikTok. So, napagdesisyonan ko na mga kababayan, mga kapatid, napagdesisyonan ko na eto nga, napagdesisyonan ko na talaga na hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Napagdesisyonan ko na po na hindi tayo titigil. Puta na, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil hanggat may mga gagot, tarantado, mga putang ina nasa gobyerno na kalipandas. Ha? Hindi tayo titigil. Hindi natin sila titigilan. Hanggat maraming mga di ba? Magdanakaw sa gobyerno. Ha? Tingnan nyo, akala nyo titigil kami. Hindi. Kayo lang nag-iisip doon. Kaya tingil-tingilan nyo kami, ha? Hindi nyo kami titigil. Tuloy ang laban hanggang 2028. Hanggat hindi natin nababago ang problema sa bayang ito, hindi tayo titigil. Hanggat maraming bulok na sistema, hindi tayo titigil. Alright. Hindi tayo titigil. Yun lang yun, mga kababayan. Alright, ito naman yung kita nyo naman yung background natin, pinilta natin, di ba? So, usapang korupsyon. Ito, panoorin natin yung sa balita. Ito nga. Mas lalo pang lumala ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas pagdating sa korupsyon. Base yan sa pag-aaral ng Corruption's Perception Index 2025. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, pang-ilan daw ang Pilipinas sa listahan dyan? Alam mo, Gigi, base sa pag-aaral ng grupong Transparency International, isang group na nakabase sa Berlin, ay pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Rinig niyo yan, mga kababayan, pang ilan tayo? Bumaba ng 6 na pwesto ang ranggo ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, noong 2024, habang ang score naman natin ay 32 over 100. At kumpara noong nakaraang taon, bumaba rin yan ng 1 punto. At Kahit na bumabaho yan, mga kababayan, kahit na bumaba pa ng 1 puntos yan, ganun pa din. Corruption pa din yan. Malala pa din yan. Diba? Kaya nga maraming ayaw magnegosyo sa Pilipinas. lalong mas mababa yung score na yan sa global average na 42 over 100. Now, Jiggy, ano ba itong score na ito? No? Ito ay nakabase dun sa survey na ginawa ng Transparency International sa mga negosyante, sa mga risk analyst, mga ekonomista, at mga organisasyon katulad ng World Bank at ng World Economic Forum tungkol sa pananaw nila sa kung gaano nga ba kakurakot ang isang bansa. Now, dito sa listahang ito, numero 1 raw na hindi kurakot ang Denmark, sumunod dyan ang Finland at ang Singapore. Habang nasa dulo naman ng listahan na ito, ang mga bansang katulad ng Venezuela, Somalia at South Sudan. Jiggy. Gerard, sa negatibong balitang yan, anong posible epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa?
Nako, Jiggy, turn off daw ito para sa mga investors. Kasi kinukwento sa atin ng isang ekonomista kanina, ang trend daw ngayon sa mundo, ang expansion ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magpunta dito sa Southeast Asia. Ngayon, kapag pipili sila ng bansa, syempre pagtatabi-tabihin nila yung mga bansang magkakapareho in terms of size ng economy, kung gaano nga ba kalaki yung spending power ng mga mamamayan nito, at ito na yung isang pinaka-importanting aspeto, yung corruption. So ang pipiliin daw nila yung pinaka-less yung sakit ng ulo nila, kung gaano ba kadaling makipag-deal sa mga pamahalaan ng mga ito at yung hindi na kailangan ng tongpats o ng pampadulas para lang makakuha ng permit. So sa aspetong yan, parang medyo matatalo yata tayo, Jiggy. At ditong huli Paano di tayo matatalo Grabe corruption sa atin. Diba? Alam ng buong sambayanan gaano ka-corrupt ang Pilipinas. Gaano ka-corrupt. Diba? Mga politikong corrupt na hayop talaga. Magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga ayaw nila ipasa yung death penalty na yan kasi sila unang-unang masasampulan. Tuloy. bahagi nga raw ng 2025, medyo nakita na natin ang epekto nito dahil bumaba yung paglago ng construction sector at ang epekto nga nito maraming mga construction workers ang nawalan ng trabaho dahil nga maraming mga construction companies yung tigil muna sa Isa pa yan. Diba maraming construction companies ang tumigil. Diba? Mga project na tumigil Ang daming project tumigil. Pinuntahan nga nung isang vlogger di ba si Jesus, si Madarahog. Oh. Pinapakita nila yung ginagawa ng ibang nung ginawa ni Madarahog, pumunta nun, kumuha ng mga video. Andun siya, pinakita yung mga project na hindi tapos. Tapos yung iba, kulang-kulang, wala. Iba, wala. Tama ba? At meron pa ako napanood na isang video, nandun lang yung tarpaulin, pero wala namang ginawa. Nandun pa, natatabunan ng mga halaman. Tapos puntahan yung mga lugalistang vlogger, diba? Yung mga lugalista. Puntahan doon. Pagpunta nila doon, pinakita nila na wala namang gumagawa. Diba? Pati sarili nila, niloloko nila, mga gago nga. Diba? Kung di ba naman isa't kalahati mga bobo. Tuloy. gawa ng mga proyekto dahil nga dito sa flood control scandal. At towards the middle of this year, mukhang mas mararamdaman pa raw natin ito. Pakinggan natin ang sinabi ng isang ekonomista tungkol dyan. Kung gusto natin na mas maraming pumasok na investment sa atin, we really have to address these concerns. Kasi malaking bagay siya. Alam mo, madam, kung talagang gusto natin maraming pumasok na investor, isa lang yan. Di ba? Mag-resign na si Marcos. Yun lang yun. Mag-resign na siya. Dahil wala naman nangyayari. Ilang travel na ginawa niya. May nangyari ba? May investor bang naipasok? Di ba wala? Asan? Namimili ka between country A and country B na gusto mo saan ka pupunta, mag-expand ng business mo, pipiliin mo yung hindi ganun kalaki yung problema or sana walang problema sa corruption. At Gerard, anong sagot ng gobyerno dito sa pag-aaral ng Transparency International? Ito, nasagot ni Candy Claire. Hindi. Jiggy, sinabi ng palasyo na sana raw ay moving forward ay mas mag-improve na yung ranking ng Pilipinas dahil naisiwalat na itong mga corrupt practices na ito at yan yung tinutugunan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nilinis na rin daw itong mga ito at na-expose na yung mga Ito nga, di ba? Na-expose. Tapos sinasabi niya natutugunan. May lumabas nga na sa balita na merong nilalabas itong mga Makabayan Black na text messages daw na nagpapalitan ng messages. 'Di ba? Ng mensahe itong pangulo tsaka yung mga involved dyan sa flood control na yan, 'di ba? So paano ngayon? Ewan ko paano nila nasasabi sa bunganga nila yan na tinutugunan. Tuloy. sangkot dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Ayan na. Attorney Claire Castro. So expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis po ito, makikita Tandaan niya, mabubunyag yung korupsyon nung nakaraan.
So, ang tinutukoy niya dito, mga Duterte na naman. Pero yung issue, lumalabas talaga, di ba? At ayon sa mga balita at sa mga naglabas ng mga vlogger at sa mga nakikita natin from social media, nagsimula noong 2022, lalo na ngayon 2025 noong nakaraang taon, di ba? Nagsimula noong nakaraan, 2022, wag mo sabihin sa Duterte. Wala nang naniniwala sa iyo, Auntie Claire. Tantakin niya, 2022. So pumutok yung mga bali-balita na eto nga, maraming insertion na nangyayari sa budget. At bukod nga dyan, kung titignan niyo yung sitwasyon, di ba, ang pumirma niyan, si Bongbong Marcos pa. Tapos ililihis mo na naman sa Duterte, anak ng baka. Wala naman naniniwala na dito kay Claire Castro. Meron man ilan na lang siguro yung mga loyalistang bangag. Tuloy. Po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Huwag kang Gigi sa akin muna. Joke lang. Nagre-react lang naman tayo sa video. Sa balita. Di ba? Tinutugunan nga daw yung problema sa sa korupsyon. Ba't wala pa nakukulong? Diba? Imbis na dapat tinuro na nga si Romualdez eh. Insan. Tinuro, di ba? Tinuro na ng mga Diskaya. Tinuro na ni Saldico. Oh, sino nakulong? Si Revilla. Ano ka nalaman ni Revilla? Mayroon daw tinanggap na kickback. Oh. Pero si Romualdez, hay-hay. O, pa. 3%. Yan ang GDP growth ng Pilipinas noong huling quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa panahong dapat masigla ang ekonomiya dahil sa Pasko, ito ang bumulaga sa atin. Isang malinaw na babala. Himayin natin ang mga numero dito sa kwenta ni Edson. Makikita natin sa chart na ito na ang 3% growth na naitala noong fourth quarter ng 2025 ay ang pinakamahina mula pa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At kung kaalisin natin itong mga COVID... Tignan niya, panahon ng COVID-19, hindi ganyan. Mas malala ngayon, wala namang COVID. Antindi ng korupsyon. O, tuloy. Years na to, pinakamababa nga itong 3% mula pa noong fourth quarter ng 2009. Ako alam ko eh. Diba 3%? Kaya nga nag-negative 3 si Marcos. Negative 3, di ba? Negative 3. 3% negative 3 pero siya positive. Oh, gagalit na naman yung mga alliance ng vlogger. Saka yung mga troll farm. Tuloy. Pinakamahina sa loob ng 16 na taon. Importante ring malaman mga kapatid na maging ang third quarter GDP growth na makita nyo dito ay ni-revise pababa. Mula 4% ay naging 3.9%. Ibig sabihin, mas maaga pa nagsimulang humina ang takbo ng ekonomiya. At dahil nga dito sa mga numerong ito, nahatak pababa ang GDP growth at umabot na nga ito sa 4.4% para sa buong taon ng 2025. Kung hindi kasama ang pandemic, itong parteng to, mga kapatid, ito nga ang 4.4% ay ang pinakamababang full year growth mula pa noong 2011 kung saan naitala ang 3.9%. Kung mapapansin nyo din, tandaan niyo mga kababayan na ilang taon na nakaupo si Marcos. 4 na taon na. Diba? As ang sabi nila, kaya nga daw nagta-travel, para kung makahikayat ng mga investor. Paano ka makakahikayat nga? Diba? Paulit-ulit natin sinabi, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, ang dami mong bayarin. Diba? Meron kang, magninegosyo ka, sa small business na lang tayo magninegosyo ka, meron diyang DIR, merong permit sa mayor, merong permit sa barangay,
Di ba? Only in the Philippines. Walang pinagkaiba yan sa paghahanap ng trabaho. Hiningan ka ng NBI, hiningan ka pa ng police clearance. Grabe. Dito sa chart na ito, hanggang ngayon ay sanay tayo sa 5.5% o mas mataas pang GDP growth taon-taon. So ito yung black line na yan, na 5.5%, palagi natin yung nalalagpasan simula pa noong 2011. Kung tatagalin natin itong COVID period na to, no? So palagi at least 5.5%. At dahil nga nasa 4.4% growth lang tayo noong 2025, naging malayo ito sa target ng gobyerno na 5.5% hanggang 6.5% na growth rate para sa 2025. Malinaw mga kapatid na ito ay isang economic slowdown. Ano ang nangyari? Nitong fourth quarter, ang growth rate ng gross capital formation o investment ay negative 10.9%. Negatibo. At ang pinakamalaking dahilan, construction. Ang investment sa construction ay bumagsak ng 10.1% noong Q4. Muli, negative. Pero ang pinakamalala, Isa nga yan sa dahilan din di ba? Maraming proyektong nabinbin at natigil. Di ba? Lalo na yung inaasahan natin ng Metro Manila Subway. Di ba? Natigil din. So maraming project na natigil na proyekto ni Pangulong Duterte, ni PRRD, na hindi ngayon tinutuloy. So yun yung masakit doon. ang investment ng gobyerno sa construction. At ito nga ay bumagsak ng 41.9%. Makita natin dito sa chart na ito na nga ang pinakamalaking pagsadsad mula pa noong 2011. Ibig sabihin ay mas malala pa nga itong negative 41.9% kaysa sa naranasan noong pandemya dito sa parting to. Makita natin mga kapatid, talagang bagsak ang public construction. Damay ang investments. Mas malala pa ang growth momentum. Mas malala pa nung pandemic. Kasi nung pandemic, bawal magtrabaho eh. Kaya natigil eh. Kaya bumaba yung nung time na yon. Pero ngayon, wala naman tayong pandemic. Mas malala ngayon. Bumaba. Yun yung nakakapagtaka. Diba? Tapos hindi nila alam kung bakit. Nakasagutin niya ng mga ng mga vlogger na matatalino ni Marcos. Ang timing nito mga kapatid ay hindi na nakakagulat. Kasabay ito ng mga delay at paghinto ng mga government projects at tapos ang flood control corruption issue. Ang dapat sana ay peak season sa construction ay nauwi sa wala at mistulang naging multo. At ang mismong gobyerno, makita natin sa data, ay bumagal na rin ang gastos. Ang government spending ay lumago lamang ng 3.7% noong fourth quarter ng 2025. Pinakamahina ito sa buong taon at malayo sa 9% growth na nakita natin noong nakaraang taon. Pati ang household consumption na pangunahing makina ng ekonomiya ay bumagal. Ang household spending nga ay lumago lamang ng 3.8%. Ito na ang pinakamahinang growth mula pa noong 2010 kung hindi natin bibilangin ang COVID years. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak ang consumer confidence. At noong fourth quarter nga ng 2025 ay nasa negative 22.2% ito na pinakamababa sa loob ng 4 na taon o nung panahon na may COVID pa. Dahil sa mga issue tungkol sa corruption, mas naging maingat ang publiko, mas kaunti ang gastos at mas marami ang iniipon. Pero kung may bright spot sa mga numero, ito ay ang exports na sumipa ng 13.2% noong fourth quarter. Ito na ang pinakamataas na growth rate ng exports sa loob ng 3 taon. Pero hindi pa rin ito naging sapat para saluhin ang paghina ng domestic economy. 3% GDP growth. Hindi lang ito basta numero. Ito ang resulta ng pagbagal sa public construction, bumagsak na investments at ang domino effect nito sa household at government spending. Dahil sa corruption scandal, ganito kalaki ang naging epekto. Kapag nawawala ang tiwala, humihina ang ekonomiya at ramdam ito ng bawat Pilipino. Ang good governance, transparency at accountability ang susi para maibalik ang tiwala, ang kumpiyansa at ang muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Muli, ako si Edson Guido. Yan, di ba? So, sana alam nila yan na
Diba? Kasi marami yung kasinungalingan na lumalabas ngayon sa mga legalista, sa mga ano. Kasi sinasabi nila yan nga, sabi nga ni, magkaiba yung sinasabi ni Claire noon, iba yung sinasabi gumaganda daw ang ekonomiya, tapos ngayon tulungan natin ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo. Kailangan natin ibangon ang ekonomiya. Paano ibabangon puro korupsyon ang nangyari sa Pilipinas. My goodness! O, diba? Yung problema, mga kababayan. At bukod nga dyan, ito, wait lang ha. Ito yung kay BP Inday. Diba? Yung sa balita din. Ito. Kita ko na din sa inyo. Actually, kanina ko lang naman napanood to, pero iano na natin. Yan. Wait lang. Ayun. Yan di ba? Lumabas ngayon yung survey. Plus 28 si BP Inday Sara. Tapos si Marcos negative 3 pa din. Di ba? Hindi na sinabi dito, BP Sara nilampaso si Marcos Jr. sa latest survey. Nakalagay February 11 lang. Sa latest survey ng nakuha ni BP Sara na plus 28 ang rating, habang si Pangulong Marcos Jr. nakakuha ng negative 3 rating, patunay na malaking agwat ang tiwala ng publiko. Kita nyo? Yung mga tao wala nang nagtitiwala sa administrasyon niya. Diba sa pamumuno ni Marcos, wala nang nagtitiwala. Meron man sa social media, mga troll na lang. Yung mga nagko-comment. Pero sa totoo lang, wala na po talaga. Diyan papunta yung bayan natin. At aminin man ho natin o hindi, lubog na po talaga tayo. Diba? Kaya nga ito sabi ni BP Inday Sara diba? Doon sa nangyari nga doon na May napindot ako. Sorry. Alright? So, ito, kunin ko na yung video. Diba? Ito yung video. Ito. Ayan. Ito na. Ito na yung video. Yan. May bayan pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang unang tanong kesa tanungin kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Ngayon pa lang daw kasi ay lubog na sa baha at korupsyon ang Pilipinas. At live mula sa Davao City, asa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang mga bagong pahayag dyan ni VP Sara? Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasa rin naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Meron naman talaga di ba? Tayo alam naman natin yun, mga kababayan. At tayo mga, kahit hindi Duterte o DDS, alam mo natin yun na meron po talaga impeachable. Diba? Kasi paano mo hindi nalaman yung korupsyon? Isa ka din sa pumirma ng budget. At hindi mo rin nalaman yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno mo, sa Congress. Diba? Sa laki ng intelligence fund mo. Confidential funds mo. Hindi mo na na-detect yun. Aba, matindi ka. Grabe. Narito ang kanyang pahayag. Patuloy.
Hindi ko Tingnan kasi natin to. nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon, pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako eh. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Tawa sa pag-iisip Samantala, siya. hindi naman pinalampas ng BC ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news ang BC. May pabirong sagot din si VP Sara sa Alam mo, yung pagdating mo sa mga fake news, di ba? Ilabas nila yung ano, di ba? Kasasabi nga natin kanina eh. Sabi ni Claire Castro noon eh, gumaganda ekonomiya eh. Tapos, di ba, kahit talong ka yung for the record, nag-aaral sa social media. Ang sabi niya, nung bago, eto na lately na. Yung una iba sinasabi niya na gumaganda ekonomiya at masigla at maganda dahil tuloy-tuloy ang ano natin, ang trabaho ng Pangulong Marcos. Tapos ito bandang uli, tulungan na ho natin ang Pangulo. Tulungan na ho natin ang ating gobyerno para maiangat ang ekonomiya. Kasi hindi mo pwede magsinungaling yung mga ibang ano eh. Diba yung ibang gumagawa ng survey? Lalo yung mga international, di ba? Ewan ko ha. Tanga na lang talaga maniwala dito. Bahala kayo. usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong ko si VP Sara kung ano talaga ang plano niya. Narito ang sagot sa atin ng BC. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Julius, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang opisina. Sa gitna ito ng pagtaas ng kanyang net satisfaction ratings mula plus 22 hanggang plus 28 sa huling quarter ng 2025 ayon sa SWS survey. Patungkol naman sa umiinit na world war ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, ang sabi dyan ng BICE, ayusin daw dapat ang relasyon sa lahat ng kalapit nating bansa. Ama. Yan muna ang latest. Julius. Maraming salamat, Braille Montalvo. Ay, mga kababayan, yun nga yung pahayag ni BP Inday Sara, di ba? Meron pa nga bang aabangan sa 2028? So, ito yung sinasabi natin na kung, di ba? Diba, iba ang mauupo at kakampi ng administrasyon na to or aliado nila, malamang at sa malamang, wala ho talaga mananagot sa corruption. Kaya nga sabi kanina the only way is kailangan maibalik nyo yung tiwala ng taong bayan at ng mga gustong magnegosyo. So, paano mo ibabalik yun kung wala namang nananagot? Bukod doon, paano mo ibibigay? Paano mo pananagutin? Kung pinsan mo mismo yung, di ba? Itinuturong mastermind. At dinadawit ka din. Di ba? According to sa mga witness, hindi according to me. Hindi galing sa akin. Diba? Sinabi ni Saldico. Diba? Na dinadala sa bahay ni Marcos. Hindi galing sa akin. Baka may magsabi, serious allegation yan. Yung ina mo, bobo.
Oh, tapos sabi ng Diskaya, tinuturo si Martin. So, paano natin ano sa ano yun, di ba? So, walang bagay na sa 2028 na magandang mangyayari kung hindi yung totoong dapat na maging presidente natin. Walang iba kundi si BP Inday Sara. Kasi pag siya naging presidente, maraming mananagot. Swak yan sa banga. For sure yan. Diba? Kasi ginagawa tayong ang Pilipino ginagawa na lang tayo mga kababayan yung parang tabunan ng issue, takpan ng issue, tapos 'di ba? Palitan natin ng issue, kailangan ganito para matabunan yung usapin sa flood control. Pero ang hirap po itago dahil biruin nyo, nararamdaman natin mga Pilipino, tayo mismo, taong bayan, nararamdaman natin yung hirap sa mahal ng bilihin, sa mahal ng lahat. Kuryente, tubig, lahat, mahal. Pagkain, hirap ng buhay, mas maraming ngayon yung namamali mo sa kalsada. Tapos nakuha nyo pa mong makipagtalo sa China. Anong gusto nyo sa atin maging kagaya ng Ukraine? Kayo na lang, mauna kayo. Right, so yun na naman binigyan natin ito ng reaksyon, no? So yun mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. So don't forget to like and share sa ating mga video ginagawa, no? At kahit na minsan nawawala tayo, hindi tayo nakakagawa, hopefully magawa natin tuloy-tuloy. Sabi ko nga medyo nahihirapan din ako kasi kailangan ko magtrabaho. Hindi naman natin pwede asahan tong channel lang. Ito na dito lang tayo kikita at dito lang tayo mabubuhay. Hindi pa naman tayo ganun kalaki kumita or kumikita talaga sa lahat ng channel natin. So yan, maraming salamat sa inyong lahat and don't forget to like and share and God bless po sa inyo. Wag mag-iingat po kayo palagi dahil di ba? Lalo na sa panahong ito, ang dami po talaga nagkalat na na masamang loob. Dahil nung panahon ni Tatay Digong, alos na bawasan ng uwian o alos masiro, di ba? So mag-iingat po kayo at maraming salamat sa inyong lahat and Pilipinas, Duterte pa din. Alright.